Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ang ilalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Speak from Pure Heart. So, scripture natin ngayon is Luke chapter 6 verses 45 and sinasabi na, "The good person out of the good treasure of his heart produces good, and evil person out of his evil treasure produce evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks." Sa Tagalog, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, the heart is the treasury of good or evil. So, meaning to say, ang puso ay parang bodega na maaaring mapuno ng mabuti or masama, 'di ba? Kung ano yung nilalaman nun, yun din yung naging batayan, no? Ng ating mga kilos at ng ating mga salita. So, the heart is the treasury of good or evil. Next, what fills heart overflow from the lips. So, meaning, kung ano yung laman ng puso, ay yung lalabas sa ating bibig. Yung mga sinasabi natin, no? Ang mga salita ay reflection ng ating panloob na kalagayan. And ayun sinasabi na, what fills the heart overflow from the lips. And number 3, speech reveals the state of the heart. So, meaning, ang pananalita ay nagpapakita kung ano talaga yung nasa puso ng isang tao. Hindi ito maitatago dahil ang salita ay natural na resulta ng panloob na kalagayan. Totoo naman na yung sa pananalita natin mapapakita kung ano talaga yung damdamin natin. Like kunwari, yung pananalita mo is pasigaw. Syempre, yung puso mo nun is galit, 'di ba? Ganoon naman eh. Kahit hindi natin na parang hindi nila sinasabi, pero nasa salita naman nila. Ganun. So, speech reveals the state of the heart. So, lagi, sa lahat ng tao naranasan to. Or may mga ibang tao na hindi pinapakita in action, but sa words, no? Pero meron naman din mga tao na sa action, hindi nila nagsasabi, ganun. So, next, bilang application, number 1, store only good things in the treasury of heart. So, meaning to say, sikapin natin punuin ng puso natin ng mabubuting bagay tulad ng pag-ibig, pananampalataya kay Jesus at kabutihan, no? Upang ito rin yung mailabas natin sa pananalita at kilos. So, halimbawa, maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng Bible, sa salita ni God, at pagnilay-nilayan natin o pagbulay-bulayan natin, no? Upang mapuno yung puso natin ng karunungan at syempre kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, store only good things in the treasury of heart. Number 2, speak from the good and pure heart. Meaning to say, magsalita tayo mula sa pusong busilak at puno ng mabuting intensyon upang makapagbigay tayo ng inspirasyon sa iba, no? At syempre, hindi na inspirasyon, kundi pag-asa na rin sa iba, no? Halimbawa, sa halip na magalit tayo sa ating kapwa o sa ating pamilya, kapatid, piliin natin na mabuti tayong magsalita. Kahit na punong-puno tayo, pilitin natin na yung lalabas sa bibig natin is good pa rin, no? Na like for example, naiintindihan kita. Yung ganun ba na words, no? Upang maipakita natin doon na nagmamalasakit tayo sa kanila kahit na mali yung ginawa nila sa atin, no? So, let's speak from the good and pure heart. And lastly is, watch the content of your mouth and heart. So, dito sinasabi na bantayan natin yung iniisip natin at syempre yung nararamdaman natin. Dahil ito yung nagdidikta na ating pananalita. Ang pagbabantay sa ating puso at bibig ay susi sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa iba. So, sinasabi nga dito na communication is the key. Good communication is the key. Madadaan natin sa mabuting pag-uusap, hindi sa galit, sigaw, or kahit ano man yan, no? Example, kung nakakaramdam tayo ng galit, ako kasi kapag nakakaramdam ng galit, kunyari, may kaaway, tapos nakakaramdam ka ng galit, inisip ko yung characteristic na patient. Hindi ka dapat magsalita ng ganito kasi may masaktan kang iba. Like, ganun talaga ako. Na patient, sige patient, hayaan. Di ba yung ganun? So, dun kasi, parang may papakita natin na, alam mo yun, kahit sobrang inis tayo, syempre mabuti pa rin lalabas sa atin.
kung nakakaramdam tayo ng galit, huminga muna tayo ng malalim. And, syempre, manalangin na lang tayo kay God bago tayo magsalita upang hindi tayo mapanakit ng damdamin ng iba. And, minsan hindi ko siya nagagawa kasi sobra siguro. Pero nanlalamang talaga yung patient ko. Kasi ayun natutunan ko sa church namin na be patient talaga. Na intindihin. Imbis na magalit, intindihin. Yan. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Si Lord lang yung pwedeng magdikta. So, let's watch the content of your mouth and heart. So, ayun lang ang aking natutunan sa daily devotion. Na yung matutunan kayo, ma-share sa iba. At syempre, ma-pray sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.